Exodus chapter 20, verse 8. Chapter 20, verse 8. Amen. Sa English Bible. Yun. Sa sunod na bersikulo, tuloy. Ngunit ang ikapitong araw ay sapat ang Panginoon Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, di babae, ang iyong alipin lalaki, di babae, ang iyong baka, ang iyong ibang lupa, na nasa loob ng iyong mga kulturang daan. So sa atin pong pag-aaral dyan sa binasa sa Scripture, malinaw na nilikha ang Diyos ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. At pagdating ng ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga. Yung 6 na araw, lahat ng bagay nilikha ng Diyos. At ang Diyos ay Espiritu, nagpahinga sa ikapitong araw na ang katuparan ng 7th day. Walang iba ang larawan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto, hindi nakikita, na ang nakita, walang iba yung larawan niya. Okay. So malinaw po na ang binanggit ng Marcos chapter 2 verse 27, ginawa ang Sabat para sa tao. So yung nagpahinga sa ikapitong araw, walang iba ang Diyos. At yung nakita sa panahon ng mga apostol na namatay, walang iba yung larawan ng Diyos. Ngayon, ginawa ang Sabat para sa tao. Na itong tao, ito yung bayan ng Diyos, ito yung mga tao na magpahinga sa ikapitong araw. Ibig sabihin, ang binanggit po ng Biblia na 7th day, sa 7th day na yon, yung larawan ng Diyos, anong oras na dagutan? Diba sabi na Scripture, 9th hour. Okay. Ito sa 9th hour na ito ay ating pagbulayan sa ilang oras sa ating pong pagtatalakay kung gaano ka-importante yung 9th hour sa ating panahon, kung anong ibig sabihin. Ngunit mahalaga ito sapagkat kung pag-uusapan ang kamatayan ng isang tao, kalimitan, isang malungkot na panahon, ngunit sa time ni Christ, nangyari sa Kanya, at kailangan din po sa time natin kung ano ang magiging reaction ng lahat ng tao sapagkat hindi lang po sa pagkain at pag-inom ang buhay ng tao na habang nabubuhay Diyos ibabaw ng daigdig na ito. So alam natin na yung larawan ng Diyos, si Jesus Christ, nalagutan ng hininga into the 9th hour. At yung larawan ng Diyos, nagtubos, nagligtas sa lahat nating mga kasalanan. At yung larawan ng Diyos, siyang nagbayad sa ating mga kasalanan na instead tayong ipako sa cross, siya na po yung tumubos sa atin. Pero dinanas niya yung split seconds doon sa cross ng Calvary, doon sa eksaktong bilang ng 9th hour. At tunghayan po natin yung binanggit ni Apostol Mateo sa chapter 27 verse 46. Chapter 27 verse 46. Mateo chapter 27. At nang malapit ang oras ay kasiyaw, ay sumigaw si Jesus ng talaga.
tinig na sinasabi, Dili, dili, lama, sabastanin. Kung makatuloy pa dahil Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yan. Yang salitang yan ay ating pagbulayan sa maikling oras ang tungkol sa kaganapan sa oras na yon. Sapagkat ang 9th hour, yan po ang perfect time na nalagutan ng hininga ang ating Panginoon. Pero bago nangyari yan, yung 9th hour na yan, nagkaroon muna nung pag-viewing ng Diyos sa Biblia bago nangyari yung 9th hour na yun. So kung papansinin niyo po, bago natin talakayin yung mga scripture na yan, ang tao, bago dumating yung last days niya, ginagawa niya habang siya nabubuhay bago dumating sa kanya yung end of time. So makikita natin dito sapagkat ang binigay ng Diyos na tagapagligtas na Savior natin, walang iba ang kanyang larawan, kung ano ang buhay na dapat may pamuhay ng mga believers in God through Jesus Christ sapagkat sinulat ni Apostol Pablo sa Colossus chapter 2 verse 6, live like Him. Ibig sabihin, ang mga Christ believers, pinapamuhay katulad kay Kristo sapagkat ito ngayong ating tutunghayang pag-aaral ay mahalaga ito sa ating panahon na atin pong maintindihan kung paano po naganap sa larawan ng Diyos. Okay. Ito po ay preparation para sa lahat ng ating pong pagtatalakay, maging sa ating mga kapatid sa pananampalataya, na may iba't ibang mga paniniwala o doktrina, ngunit itabi natin ang doktrina, itabi natin ang atin pong samahan, kundi sabay-sabay tayong tututok dito sa 9th hour. Okay. Sa binanggit natin po, atin pong pupuntahan ang chapter 45 na binasa ni Sister Villa, yung chapter 46. So sa 45 po tayo. Taas ng konti. Hmm. Kailangan ng oras ng aking pinagbilin sa ibabaw ng buong kalupaan hanggang sa oras na ikasyam. Yan. Anong napansin nyo sa scripture? Again, he went out about the 6th and 9th hour and did likewise. Kanina, binasa natin, doon sa time ng 9th hour, ang sabi ng Panginoon, binanggit kanina, ili-ili sa baktani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So dito po, makikita natin yung pag-engage ng image at saka yung Holy Spirit at saka yung name. At napakadali kong mapansin kung paano ang Godhead nagmanifest sa kanyang larawan at yung larawan binigyan ng pangalan na ang nagbigay yung Almighty God. At yung nagsalita na ili-ili sa baktani, walang iba yung larawan ng Diyos. At dito sa binanggit ng Mateo chapter 20, verse 5, again, he went out about the 6th and 9th hour and did likewise. So doon po ipinakita, dito sa talatang ito, una yung binanggit yung 6 hours, and then pagkatapos binanggit din po yung pangalawa, yung ikasyam na oras na gayon din po ang kanyang ginagawa. Yan na. So para makita natin ito, puntahan natin yung Matthew chapter 20, verse 5, na kababasa lang po natin. So kanina po, from chapter 27, verse 46, and then binasa natin yung 45, na binanggit nga po dito, mula nga ng oras na ikasyam, ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras ng ikasyam.
So, bantayan natin yung 6 hours at yung 9th hour, ipinakita na sa pangyayari sa chapter 20 verse 5 bago ang day ng crucifixion, bago ang day ng kanyang death. So bago dumating yung araw ng kanyang crucifixion at saka yung death, ipinakita muna sa isang pagkakataon na hindi siya muna nandoon sa cross at nalagutan ng hininga, kundi ipinakita before na mangyayari yon. So, kung mapansin ang buhay natin ngayon, maging sa sino man, bago dumating yung end of time ng isang tao na hopefully accomplish talaga niya ang mission niya sa daigdig na ito, ang nakakalungkot po diyan yung hindi talaga maka-accomplish, kaya nakakatakot po. Bago dumating yan. Pero kay Christ, nung sinabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ipinakita yung fulfillment ng salvation at saka yung redemption through Jesus Christ na talagang yung kamatayan niya hindi para sa kanya yon, para doon sa mga taong kanya pong tinutubos. So sa ating panahon, isang malaking katanungan sa mga individual, maging sa sino man, local, international, sa anong kamatayan na namatay ang isang tao? Sapagkat sinabi ng Scripture, hindi nalulugod ang Diyos sa kamatayan ng masama. At sinabi ni Apostol Pedro, kung ang matuwid bahagyang makaligtas, ang masama saan sila magsisiharap. So dito po, naisingit yung malinaw dito ngayon na kung bakit si Christ, Savior, Redeemer, Anointed One, the Holy One, and the Image One, nung time na yon, sinabi niya yung salitang yon na eksaktong 9th hour ang kanyang pagkabanggit doon sa salitang yan. Pero bago dumating yung pangyayari sa cross ng Calvary at nalagutan siya ng hininga, bago nangyari yon, nagkaroon muna ng isang senaryo sa buhay niya na habang siya ay nakipag-usap, habang siya ay naghahanap ng mga kamanggagawa, doon po makikita natin na nagsimula na siya doon, yung pagtawag niya sa tao. At dito makikita natin sa Biblia, sapagkat ngayon, maraming mga Bible study, mayroong mga evangelism, maraming pag-organize ng mga kabataan, maging ang mga matatanda. Pero, ang layunin dito, walang iba kundi ang tao madalas sa paglilingkod sa Diyos. Pero, ang hindi tiyak ng tao, pagdating doon sa panahon, kung kailan po haharap siya doon sa tinatawag na last days, last time sa kanyang buhay, na kung merong mga nangamatay na ilang milyong mga tao, halimbawa, sa Second World War, may nangamatay na tinatamaan ng bala habang kakatakbo sa history ng ating mga matatanda. Yung mga bata, iniitsa, binabayunita. Yung ating mga ninuno, nagkukwento po dyan. So, ang dami pong mga history na nangamatay, aksidente, pagsabog ng eroplano, nalunod ang barko, may mga nabaril, may mga pinanganak pa lang. So, yung mga kamatayan na yun, pag tiningnan mo yung bawat cemetery ngayon, klase-klase ang mga tao, may mayaman, may mahirap, may bata, may matanda, may talagang sobrang tanda. Kapag pinag-uusapan ng kamatayan, kalimitan sinasabi po natin, lalo sa ibang mga mineral, una-una lang, siya man ang matanda, unang pinanganak, dapat una lang siyang mamatay. Ako po, hindi po sang-ayon dyan. Meron namang ibang nagsabi na ganun talaga ang tao. Mamamatay talaga pagdating ng panahon. Yung mga ganyang mga reason, hindi po ako sang-ayon. So bakit po? Sapagkat yung accomplishment ni Jesus Christ, which is also in our time, ang kanyang mga apostol, sa history po, pag tiningnan po natin, lalo sa mga professor, pinatay ang mga apostol upang ipagtanggol ang gospel. Hindi sila namatay dahil sa diabetes, dahil sa sakit sa buto, kundi sa pagtatanggol po sa ministry, which is the gospel. So tayo naman as a Christ believers,
How many millions of Christians today, anong pinagtatanggol ng mga Christians? Ibig sabihin, hindi lang sapat na maging membro ng isa pong samahan sa isang grupo na maging kabilang ang mga taong ito na ma-declare niyang saved na siya sapagkat siya ay kabilang doon sa mga Christians group. Pero dito po sa atin pong tatalakayan ngayon sa paghanay po sa Biblia, dito makikita natin ano ba talaga tong 9th hour na tinutukoy sa Scripture at wala ng 10th hour, wala ng 11th hour dito kundi yung 9. Okay. So mapansin natin dito sa Scripture, balikan natin yung chapter 20 verse 5 ng Mateo. Chapter 20 verse 5. Lumabas siya muli ng malapit na mga oras, may kaalit na ikasiyam, Mm. at gayon din ang ginawa. Yan. Yan na. Alamin natin ito, yung chapter 20 verse 5 tungkol dito sa ating pinag-uusapan. Okay. Balikan natin yung verse 1. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayanan na lumabas sa umaga upang umupa ang nanggagawa sa kanyang upasan. Number 2. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang dinaryo sa bawat araw, ay sinuko niya sila sa kanyang upasan. Yan. Number 3. At siya'y lumabas ng malapit na ang ikatlong oras at nakita ang mga iba sa pamilya na nakatayo walang ginagawa. Paroon din naman kayo sa upasan. Bibigyan ko kayo ng nasa katwiran at nagsiayon ng kanilang lakad sa upasan. Lumabas siyang muli ng malapit na mga oras na ika-6 at ika-7 at gayon din ang ginawa. Yan. Sunod na verse. At lumabas siya ng malapit na ang ika-11 oras at nakasumpong siya ng mga iba na nakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? 7. At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umupa sa amin, sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa upasan. Number 8. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng upasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran ko sila ng paupahan sa kanila. Mula sa mga uli hanggang sa una. 9. At paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang ika-11 oras, ay tumanggap bawat tao ng isang denaryo. 10. At nang magsilapit ng mga una-una, ang isip nila'y magsitanggap sila ng higit at sila'y magsitanggap din ng bawat tao ng isang denaryo. 11. At ang kanilang tanggapin ang nangagulong-bulungan laban sa puno ng sambayanan. Ang mga sasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli, sila'y ipinansay mo sa amin ang aming binata ang hirap ng maghapon at ang init na nagkasusunog. Yes. 13. Kapag sila'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita inihiring hindi pagkayari ka sa atin sa isang denaryo. Okay. Kunin mo ang lanang iyo at umayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng kaya rin sa iyo. 15. Hindi pagkapatuloy sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari. Kung masama ang magkamo kapagkat ako'y mabuti. 16. Kaya't ang mga unay na nag-uuli at ang mga huli ay nakauna. Yan. 17. Samantalang umahon si Jesus ay bukod niya sinama ang 12 alagad at sa daay sinabi niya sa kanila. Narito, magsisikahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at kanilang hahatulan sila'y patayin. 19. At ibibigay siya sa mga hinggil upang sa'y kanilang alimuray at ampasin at ipako sa krus. At sa ikatlong araw at siya'y ibabangon. Yeah. Ngayon, yung scripture na yan,
Kung mapansin niyo po dito sa ating pagbabasa, bago nangyari ang crucifixion kay Jesus Christ, yung paghuhuli, yung inahampas siya, dinaan muna niya sa pagtawag ng mga manggagawa. Na yung pagtawag ng Diyos sa lahat ng tao ngayon, katulad din sa time natin, hindi din magkaiba yan. Yung pagtawag ng Diyos sa sino man na maglingkod ang tao sa Diyos, na may unang tinawag, may tanghali, may hapon, at may isang oras lang ang duty. Ngunit parehas lang yung reward na bibigay ng Diyos o sweldo or basihan doon sa kasunduan kung ano po ang pinangako ng Diyos ng Panginoon sa kanila. Sa ating panahon, ganon din po. Na binanggit doon sa binanggit kanina na merong nag-react na isang kamanggagawa nang sabi niya, bakit pinantay mo ang sweldo sa taong yan samantala kami maghapon? Samantala yung taong yan isang oras lang. Ngunit, wala silang magawa sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung ano ang kasunduan, yun ang kanyang gagawin. At hindi rin pwedeng magiging pabor doon sa isang oras lang ang trabaho kaysa maghapon ang trabaho. Kasi po, kung iisipin mo, panggugulang yung sinasabi nung isang oras lang ang trabaho niya, samantala yung isa, maghapon. Pero kung titingnan niyo po, walang gulang nangyayari doon sapagkat yung Diyos, Espiritu, nahayag siya sa magitan ng kanyang larawan na bawat sinabi ng kanyang larawan mula sa Diyos. At yung mula sa Diyos na nahayag kay Kristo, nakipagkasundo sa mga manggagawa na ang nagtrabaho mula sa umaga hanggang hapon, parehas ang sweldo sa isang oras lang ang trabaho. Kaya kung titingnan mo, parang nakagulang yung isang oras pero hindi. Sapagkat yung end of the day, mapapansin mo, ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon, yung ang daming nangamatay sa daming mga kwento, sa daming mga karanasan, na ang nangamatay na ito, posibleng nakalimutan ng ibang tao na nasanay na ang isip ang tao talaga pag namatay ganyan. Pero may napuna ang isang tao, hindi niya napag-aralan yung pagkapuna na yon kung related doon sa 9th hour na ito. So, tingnan niyo po yung ipinakita na pangyayari. Nabago si Kristo, hinuli, pinatay, tumawag siya ng manggagawa, pero yung oras na ginamit niya hanggang 11, ang ginamit lang ni Christ, 9th hour. Hindi magmula doon sa 6, 9, 10, and 11, kundi 9th hour, God was rest on the 9th hour. How about 10, 11? Merong 2 hours eh. Merong 2 hours na sobra doon sa 9th hour na kung bibilangin mo ang 9th hour sa panahon natin ngayon, magmula alas 6, no? Bilangin natin, alas 6 ng hapon, which is 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, alas 3 ng hapon. Ibig sabihin yung 10, 11 hours, merong anong oras? 9, 3, 4, 5. O, tingnan nyo ha. Yung bilang mula sa 6 a.m., ang unang bilang 7 up to 3. Ang third hour, which is 9th hour, pagdating ng 4, 10. Pagdating ng 5, 11. Yung kasunduan ng Diyos mula doon sa early morning na manggagawa at yung kasunduan doon sa isang manggagawa na isang oras lang ang tinatrabaho, which is 11th hour. Yun din ang binibigay ng Diyos ayon doon sa kasunduan. At yung ipinakita dito, yun din ang mangyayari sa Kanya
from early morning, hinarap siya kay Pilato, kay Herodes. Pagdating ng ninth hour, God was rest doon sa Genesis, na yung nag-rest, yung larawan niya. So merong 2 hours na medyo kaiba pong ginagawa diyan na 10 and 9th hour. So sino itong manggagawa ngayon sa panahon natin doon sa 10th and 11th hour na same yung promise ng Diyos doon sa kasunduan. Magkano isildo niya doon sa unang tinawag niya at doon sa pinakahapon na ang sabi ng Panginoon parehas lang. Pero yung manggagawa, nagkaroon mo ng panaghili. Itong nahuli, nagkaroon ng panaghili doon sa ay yung nagsimula sa umaga, nagkaroon ng panaghili doon sa 1 oras lang. So pero una to. Sabi sa scripture, may nauna, may nahuli. May nahuli, may nauna. So, atin lang pong ipinakita ito sapagkat ngayon hindi pinag-uusapan yung 10 years, 15 years sa ministry. Hindi po pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan yung husay. Hindi pinag-uusapan yung talino. Ang pinag-uusapan dito, yung pagkasunod ng isang tao na siya ay tinawag sa paglilingkod sa Panginoon o pag maglingkod sa Panginoon, na ang pinaglingkuran ay Diyos sapagkat yung Diyos nahayag sa kanyang larawan at yung larawan tumawag ng mga manggagawa. Kaya itong mga manggagawa sa panahon natin as a Christ believers in every churches, ano kaya ang isip ng mga manggagawang ito laban doon sa nauna sa kanila? At itong nauna sa kanila, laban dito sa nahuli. At yung nahuli at nauna, from early morning up to the 11th hour, pag binilang niyo po yan 7, 6 a.m. mag-start. 7, 1 oras. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ilan na? 9. Pagdating ng 4, 10th hour. Pagdating ng 5, 11th hour. Hindi na pinag-uusapan yung 12 hours. Di ba walang nakalagay dyan? 11 hours lang. Okay. Ngayon, malawak po ang topic dyan sa 2 hours na yan. Babalikan natin sapagkat may mga binanggit na napakalaga sa English Bible. Balikan natin yung Matthew chapter 27 verse 5. Gaano ka-importante po sa atin yan. Amen. 27 verse 45. English Bible. Matthew chapter 27. Now from the 6th hour there was darkness over all the land unto the 9th hour. Unto the 9th hour. Yan. Ngayon, sa 46 from 45, sa 46 tayo. Verse 46 English Bible. And about the 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. Sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Yan. Sa Tagalog po, yung forsaken, bakit mo ako pinabayaan? Yan. Ngayon, dito sa word na bakit mo ako pinabayaan, nagtanong siya sa Almighty God. Ibig sabihin, yung larawan na ito, talagang larawan siya ng Diyos. Na yung larawan ng Diyos, binigyan ng pangalan na mula sa Diyos, na yung pangalan na ito pinakilala sa ating panahon, na yung pangalan binigay doon sa kanyang larawan, at yung larawan doon sa split seconds na yon, nagsalita siya, bakit mo ako pinibayaan? Samantala, nung siya nabubuhay na hindi pa dumating ang pag-crucify sa kanya, meron siyang binuhay na patay. Si Lazaro, yung batang patay.
Meron siyang pinapalayas na masamang espiritu. Meron siyang pinanggaling na sakit. Meron siyang lumpo na pinalakad. At yung mga apostol, habang sila nabubuhay, si Pedro at si Juan, meron ding may sakit na leprosy, yung may karamdaman, lumpo, nasa templo araw-araw, pero pinalakad nila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, yung time ng Panginoon, doon sa nagbuhay siya ng patay at nagpalaya sa masamang espiritu, nagpagaling na may sakit, nagpadilat ng mga bulag. Ibig sabihin, yung Almighty God, nasa Kanya. Yung Diyos, nasa Kanya. Gayon din sa ginawa ng mga apostol, nasa kanila. Pero, dumating ang time na inabandon siya ng Diyos, maging ang mga apostol. Sapagkat sa panahon ni Juan, nung pinutulan ng liig, as in, nung sinabi ni Herodes na pinangako doon sa anak ni Herodias, na pati kalahati ng karen ibigay sa kanya, hindi niya matanggihan yung hingi ng dalaga. Sapagkat yung kahilingan ng dalaga magmula doon kay Herodias. At nung hinudyatan ang dalaga, na ganun ang sabihin mo sa hari, walang magawang hari kundi sundin yung kahilingan ng dalaga. At ang kahilingan, yung hingiin ang liig ni Juan Bautista, at pinutulan si Juan Bautista, nilagay sa isang pinggan, pinakita ang ulo ni Juan Bautista. Samantala, nung time sila nangaral, nagpalayas masamang espiritu, ipinakita ng scripture na talagang granted yung ginagawa nila sa pagsunod nila kay Jesus Christ. So sa time natin, as a believers, yung word na forsaken, yung pinabayaan, sometimes nangyayari sa atin yan. At mapapansin mo yung word na sometimes, minsan lang yun, minsan merong sa maghapon, napapansin mo, maghapon siya. Minsan may time na parang wala sa'yo, napapansin mo na wala sa'yo. Pero ipinakita, anong pinagkaiba na minsan hindi madama ng tao ang Diyos, na minsan nangyari kay Jesus Christ, na ang time ni Christ to save and to redeem, to pay for our sin, ang time natin, anong purpose sa kamatayan na bakit tamuhin ng tao na pumikit ang kanyang mata? Sinong isisave niya? Anong isisave niya? Ano ang calling sa kanya ng Diyos? Sino ang isisave niya sa pamamagitan niya? Sapagkat marami ngayong family, nag-anak ng 5, 6, 7. So, anong gagawin ng tatay? Usually, nagtrabaho para buhayin yung mga anak. Paglaki ng mga anak na natapos sa trabaho, anong gagawin na ng mga anak? Ganon din ang gagawin. Magpamilya, lumaki. Pagdating ng araw, naghihintay ang punerarya para tamuhin yung sinasabi ng tao. Hindi na abuti ng 120 years. So, dito pa lang makikita mo yung senaryo sa buhay ng tao through Jesus Christ. Ipinakita na bago dumating ang crucifixion day ni Christ, ipinakita na kung paano mangyayari bago dumating yon. Ganon din sa panahon po natin. Sa panahon natin, pag napansin nyo po, ang end of days ni Christ to save and to redeem, sa panahon natin, yung end of days, anong meron? Oh, yung edad natin from 1 year old up to 30, summarize lang natin,
Bibihira po na pagdating ng 50, 60, hindi niya masumpungan ang Panginoon. Part ng pagtawag ng Diyos para yung tao magbalik loob sa Panginoon. And then, same promises of God. Yung early morning at yung dulo. Pero yung dulo, na which is yung nauna sa atin, mga elder na itong mga elder na ito, ang hirap ng payuhan, ang hirap ng turuan sapagkat tulad ng aking pong mga nakausap ng matatanda na rin, sabi sa akin, magpatuloy na lang kayo sa inyong reliyon, ako naman magpatuloy din sa reliyon. For what reason ng isang tao na alam niya someday babalik ang katawan sa alikabok, ano ang rason bakit siya haharap doon sa panahon na yon? Sino ang kanyang isisave? Para saan ang buhay na meron sa kanya? Sapagkat malinaw ang pag-aaral, ang tao may katawan, kaluluwa at espiritu. Yung babalik sa alikabok, yung katawan. Yung soul and spirit, hindi naman po flesh sila. Mahayag ang soul, mahayag ang spirit doon sa flesh. Ibig sabihin kung ang flesh mamamatay at wala siyang ipinaglaban tulad ni Christ to save and to redeem at wala siyang may prove during the time na siya nabubuhay sa ibabaw ng daigdig nito, for what reason ang kanyang pamumuhay, bakit siya nabubuhay sa ibabaw ng daigdig na ito? Pastor, paano yung milyonaryo? Lalo na. Pastor, paano yung mga bilyonaryo? Lalo na po. Sapagkat lahat ngayon, doon sa binanggit kong time, from 30 years old, una, maalipin mo na siya sa pagkakasala, ikukulong mo na siya. And then, palalayain siya ng Panginoon. Sa paglaya niya, without knowing, i-disciple siya ng Panginoon into any religion, depende sa kalooban ng Diyos. Sapagkat may Islam, may Buddhist, may Christians. At habang tumatakbo ang panahon, doon niya naintindihan na, lalo na pag-edad ng mga 60 above, doon niya naintindihan na napakahalaga pala maglingkod sa Panginoon. So lahat nag-iisip, anong reward ng Diyos pag naglilingkod ka? Usually, ang iniisip natin, eternal life. Biblical po yan. Ngayon, yung dulo ng kaisipan natin, lalo na pag dumating ng 60, 65, 70, 80, laging iniisip ng mga ganong edad, hindi na ako tatagal sa mundong ito. Pero hindi niya iniisip yung kanyang duty, yung responsibility as human like Christ, physically. Kung meron na ba siyang accomplishment na ginawa, meron na ba siyang ginawang tulad ni Christ to save and to redeem, na ang kamatayan hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Kaya nung ipinakita ang scripture, binasa kanina, namatay at muling nabuhay siya, na itong namatay, ito yung nagtubos sa ating mga kasalanan. Sa anong oras? 9th hour. Itong namatay at muling nabuhay, ipinakita sa scripture sa Matthew chapter 12:40 ng Matthew. Basa. 12:40. Sige, tingnan natin. Sa inapasabihan ng isang banhila ng 3 araw at 3 gabi. Ay kayo din lumabasa sa ilalim ng lupa sa 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Sa English Bible. For as soon as was 3 days and 3 nights in the real spirit, so shall the Son of Man be there. 2 days and 3 nights and 3 in the hearts of the earth. Okay. Ngayon, para po sa mga mag-aaral, sa mga nagsusuri, yung word na
bakit mo ako pinabayaan? Para mabilis po ang ating pag-aaral. Kukunin natin ang iba pong mga meaning, no, dito sa word na forsaken. Okay. Forsaken is an adjective that describe something or someone that has been completely, abandoned or deserted or left behind. Yung larawan ng Diyos, nagbuhay ng patay, nagpalaya sa mga espiritu. Pero nung time na yon, iniwan siya. Iniwan siya. Ano kayang pinakita doon? Bakit iniwan siya ng Diyos? Pinabayaan siya ng Diyos. Yan na. Yung naramdaman niya, ipinakita yung it carries a strong emotional. Yung strong emotional na talagang nadama niya yung sakit, yung kirot, yung emotion physically, naramdaman niya sa eksaktong time ng 9th hour. Yan na. Nilinaw din po dito yung often implying that the subject is left helpless, desolate, or deeply lonely. Nalungkot, nakaramdam ng hapis, nang sabi nga, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Yan na. Di ba po, lagi itong tinatalakay ng mga ilang mga nagtalakay sa 7 last words during the time of April o Passover, ganyan. Yung isa po ditong pinaliwanag, yung definitions sa ilalim po sa salitang forsaken, para po makalas natin yung sa tulong ng Diyos yung scripture sa maraan po ng definition. Okay. Abandoned, deserted, left entirely alone, such as an empty house or an isolated location. So, kung i-interpret natin sa mababaw talaga, hopeless, inisip mo, mamatay ng isang tao, ililibing, di mo na alam kung anong gagawin sa'yo, kung balsamahin ka ba o hindi na, at least maisip mo lang siya na, ito talagang buhay. Yung mga ganong kaisipan, ano, sapagkat wala naman tayong nakausap na yung namatay, tapos nakausap muli, ang naramdaman mo nung pumikit ang mata mo. Walang nakakausap ng ganon. Minsan may mga kwento na may nabuhay di umano, 3 days tulog, tapos nabuhay, may mga ganon. Tapos nagkwento, nakita nila yung langit, nakita nila yung mga halaman, nakita, ang daming kwento. At mostly, mga religious itong mga ito, at nagtatayo ng mga samahan, at mapapansin mo na sa laging pagtakbo ng araw, pag kinuha mong scripture, kalimitan sa mga ganon, yung salitang milagro or miracle, napupunta doon sa practice na hindi na po sinang-ayunan ng Diyos pagdating sa dispensation of the Holy Spirit, sapagkat yung larawan na nahayag sa New Testament times, si Jesus Christ, pagdating ng kanyang day of resurrection, sa Spirit dispensation, dito po sa binanggit niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Hindi siya angkop doon sa pagtawag ng mga manggagawa, doon sa una at huli. Kailangan yung laborer na tinawag ng Panginoon sa maga at yung tinawag ng Panginoon sa hapon, kailangan magkatugba lahat yon. Halimbawa, ang tinutukoy natin, halimbawa, ang daming churches ngayon, kung ilang libong mga churches ngayon, na kung sino yung tinawag ng una at sino ang tinawag doon sa dulo, magkatugma sila.
sapagkat may dalawang gospel na binanggit ng Biblia, gospel of grace and gospel of the kingdom. Pinatay ang mga apostol because of the gospel. Pinatay si Christ because of the gospel of the kingdom. Kaya nga dalawang pinakita eh. Sa time natin, ang tanong, anong purpose, bakit nabuhay ang isang tao? Nung namatay ang isang tao, anong kinamatay niya? Ang sagot ng marami, namatay sa cancer, namatay sa heart attack, namatay sa sakit sa ganito, sakit sa ganyan. Walang kininto na namatayan kasi nangaral ng salita ng Diyos, may nagalit sa kanya, may nanakit sa kanya. Kalimitang kwento. Pagpunta mo sa isang patay, anong kinamatay ni ano? Ang kwento, yung sakit, kung anong kinamatay ng isang tao. Hindi ikinuwento kung bakit ang taong ito namatay, na kung pag-uusapan mo ang 7 days na lamay, wala kang ibang marinig pa ulit-ulit na panalangin, hindi ikinuwento, isinaysay, nung buhay ng taong ito hanggat naglilingkod sa Diyos, hanggat pumikit ang mata, hindi kinikwento ko ng accomplishment ng taong ito. Kaya ako po, hindi ako basta-bastang dumadalo sa mga lamay, lalo na pag hindi ko kilala. Kasi bubulahin mo lang yung patay, pati yung mga nakikinig. Kaya ibig sabihin, kailangan tiyakin ng tao na bago dumating ang puntong yon, magre-recall siya ng mga panahon kung anong mga failure na hindi niya na-accomplish. Ano yung mga failure na hindi niya tinapos sapagkat pagdating ng end of days, kaya yung binanggit ng scripture ng definition din kanina, yung something or someone has been completely abandoned. Parang uh, ipinakita sa isang senaryo, husband and wife or close friend, na parang iniwan ka lang bigla na walang sabi-sabi. Na parang sinasabi, ang ganda ng usapin man kahapon yan, bakit nangyari sa kanya yan? Ang ganda ng aming pinag-uusapan, pero bakit nangyari yan? Oh. Pag sinabi namang isa, kasi ganito, kasi ganyan. Walang isinaysay. Kasi nga hindi natin tinanggap yung pagtuturo sa atin, yung tungkol dito sa Eloy-Eloy sa Bactani. Binabanggit lang po yan, pero hindi natin alam ang mga definition kung bakit, kung anong pag-apply sa panahon po natin. Kaya yung binasa ko po, yung care definitions, yung core definitions, uh, yung betrayed left behind by someone, especially in a moment of need, crisis. Uh, yung crisis na dumarating sa atin, kung pag-uusapan ng crisis, ikumpara dito sa last days, last breath ng isang tao, baliwala pala yun. Pero, inahambing siya sa isang crisis. Inahambing siya sa isang abandonment. Na yung time na yun, wala nang pinsan, kamag-anak. Totally, iniwan ka talaga. Kumbaga yung buhay, kinuha na ng Diyos yung buhay sa isang tao. Wala nang sinamang makapagpigil. So pag sinabing crisis, yan ang pinakamatinding crisis sa isang tao na pag namatay siya, wala siyang accomplishment sa mundong ito. Kaya ngayon po, kung mayroong totoong mga nakawan at abandon sa karapatan, sa duty ng sino man tao, at buhay pa siya may pagliliti sa kanya tungkol sa isang pagkakamali, para sa akin mas maganda na habang nabubuhay ang taong yan, magkakaroon siya ng pagsisisi, pag-amin. Di bali makulong siya ng 1 taon, 2 taon, 5 taon. Ang mahalaga, mapaghandaan niya ang last breath niya na bago pumikit ang kanyang mata, ipapakita sa kanya ang senaryo na bago pumikit ang mata niya, ito ang mangyayari sa kanya. No issues, malinis ang buhay, kung marriage, kasal, kung may ministry, nagpatuloy sa ministry, at walang iniwang pag-aaral mula sa Diyos. Walang inabandong pag-aaral mula sa Diyos. Walang mga issues against pastors, bishop, cardinal, or
duties, maging mga leader ng ating pong pamunuan sa gobyerno, maging sa barangay, maging sa community, maging sa ministry. Ibig sabihin, malayo pa lang nasa isip na ng tao, yan ang aking destination. Tapos na ang aking ministry sa Panginoon. Halimbawa, anong merong requirement sa mga churches na ibinibigay? Na from this time, hindi pwede ang isang church magparehistro kung wala siyang faith declaration and bylaws. Pag sinabing faith declaration, kung ilang paragraph yun ang pananampalataya ng mga tao na yun, ng church na yun ang buhay na kailangan ma-accomplish yun. Halimbawa po, 100 paragraph, ang dami nun. Or 200 paragraph, paramihan ng faith declaration. Kailangan tapusin mo yun. Kung anong nakalagay sa number 1 up to the last number, kailangan magampanan mo yun, leader. Kung sino yung leader ng inyong church. Pero kung may nakasulat doon na iniwan nyo at inabandon nyo, hindi nyo ginampanan up to the last paragraph, pagdating ng last breath noon, yan ang magpupukaw yung failure na yan. Hindi accomplish like sa accomplishment ni Jesus Christ. Kaya hindi po siya basta-basta na ilapat doon sa kamatayan ni Kristo na sinasabi nga ni Kristo minsan. Sabi niya, Ama, sa iyo ko iabilin ang aking espiritu. Ginagaya ng iba. Ang tanong, anong accomplishment mo na igagaya mo doon? Ano ang naging accomplishment ng isang tao na ginagaya niya doon? Hindi sapat lang sabihin, I live like Christ. Pero yung accomplishment, yung failure, yung pag-abandon ng tao doon sa mission na binigay sa kanya ng Panginoon, on the last day, haharapin niya yon. Merong nagkwento sa akin na ayang banggitin ng pangalan, na nakita ng isang tao kung ang itsura niya bago namatay. At habang nagkwento ng isang tao, sa dami kong napakinggan na kwento na bago mamatay ang isang tao, kaiba yung kwento na akin pong narinig. At naranasan ko po sa aking pong magulang, sa aking airpot, anong ginising ko siya mag-almusal, nakatagilid, nung hinata ko para gisingin na patihain siya, yung pala wala na, nabawian na siyang buhay. Pero kalimitan ng tao, before and after your birthday, nangyayari yon. At yung time na yon, wala ko narinig na sigaw, wala akong narinig na parang nagdeliryo siya na habang nilalabanan niya, wala. As in, tulog lang siya. Tulog lang. Pero yung tao na yun, ang earbud ko, sa mga hindi pa nakakilala, dumating ang gutom sa amin na halos walang makain at maulam yung mga tao. At ang probinsya noon, uso pang mga tero-tero kung tawagin sa amin, mga dinamita. Nagbibigyan yan para may pagkain ng mga tao. Pero against the law. Pero mas lamang ang kanyang damdamin sa mga tao para mabuhay ang mga tao. Meron namang isang asindero na ilang ektarya na ang tanim po kamuting kahoy. Binigay sa mga may hirap yon. Libre, walang bayad. So, doon tayo sa puntong karanasan ng bawat isa sa atin, maging sa akin. Hindi ko akalain na itong mga tao na aking napakinggan at mismo nakita ko sa dalawang mata na ang isang tao kapag nalagutan ng hininga, iba't ibang mga pamaraan ng Diyos. Merong nagdangoy-ngoy, kung tawagin sa Bisaya, bago nalagutan ng hininga. Merong iba, merong hawak-hawak na bagay para iabot doon sa apo o sa asawa o sa sino man, mahal sa buhay o kasama sa pamilya. Meron namang iba na hindi nagsalita, tahimik lang din. Merong iba na nagsasalita pero wala namang inaabot. Meron naman ding iba na hindi na nagpaalam
Meron ding iba na mga 35 years, 45 years hindi nakita pero bigla lang bumalik. At pagdating, mapapansin mo ilang araw na lang, yun pala may malugba ng karamdaman. So, iba't iba po. Sa edad natin ngayon, napupunan natin dito sa sinabi ni Christ, yung Eloy sa Baktani, dito sa definition, if we took literal like Jesus Christ as the image of God, tayong mga believers in God, as a Christ believers, mas panganib po ang ating pong kakaharapin. Sapagkat hindi nakabatay, okay, ang kayamanan, ang karangyaan ng isang tao pagdating ng end of the day. Kahit nagtayo ka pa ng 10 subdivision at nagkaroon ka ng ari-arian ng 5 helicopter, 5 eroplano, pagdating sa end of the day, totally abandon talaga ang mangyayari. Yung word na abandon, katulad siya ng binanggit kanina, yung used to describe a profound feeling of being involved, unloved, unloved spiritually, isolated, or ignored. Yung forsaken, yung word na forsaken, bakit mo ako pinabayaan? Yung betrayed, yung relinquished, yung abandoned, deserted, yung kabuuan ng context na yun, nakikita mo na mas mabuti pa pala ng isang mahirap na kumakain ka lang ng galunggong at talbos ng kamuti. Simple ang buhay mo. Ngunit alam mo ang ginagawa mo. Kaysa sagana sa lahat ng bagay, nang isip lang magkaroon, ang isip lang sumagana, ang isip lang yumaman, ang isip lang magkaroon ng ganong karangyaan tulad ng mga mayayaman. Pero hindi niya alam na yung isip na yon, it is a wrong practice up to the last breath ng isang tao. Ibig sabihin, maraming hindi nabago, marami ding nabago. Pero lahat ng nabago o hindi man, sa araw na ito, sa lahat ng araw, sa sino man, yung senaryo na yon, it is also a preparation up to the last breath ng isang tao. Kaya kung ano po ang binigyan ng Diyos na aral para po sa pagbabago, para po sa reconcile ng sinumang tao. If we talk salvation, if we talk redemptions, there is a time. It's not only for the 80s and 90s ang edad ng isang tao. Hanggang doon na lang. No. It is also a preparation from the very beginning of our life. Mula sa pagiging sanggol, hanggang sa pag-aasawa, hanggang sa pagtanda, up to the end, sapagkat same salary ang binibigay ng Diyos. Same reward ang binibigay ng Diyos. So, hindi pwede na dapat isipin ng tao, mag-o-overtake ang isang tao, mag-change siya ng understanding sa Panginoon, na inisip niya, ito na yung paraan. Baka ito na ang totoo. Wrong. Sapagkat bawat tao may leader. Bawat sino man may nagle-leader. Physical. Pagdating sa spiritual, meron din. Ngayon, ipinakita po sa definition na ito, yung pinag-uusapan, na binasa natin. Merong tanong, what is forsaken in the Bible? Ano yung sinasabing salita na, bakit mo ako pinabayaan? Sa Biblia, anong sinabi? Basahin natin para po madali. Kasi mababaw ng English dito eh. In the Bible, forsake means abandon. Inulit-ulit. Desert. So parang isang lugar, nag-isa ka lang sa isang lugar, wala ka nakitang kapitbahay. Solo ka lang. Wala kang nakita. Or torn away entirely from someone or something. So, pwede kang mag-isip,
Ano kaya matanda na ako, mag-asawa na ako. Wag na lang, hirap ng buhay. Or something, gusto mo lang sumaya, gusto mo lang mag-enjoy,